exposing lies and falsehood, where evidence and facts matter. This is Cross-Examine. Good day everyone, this is Brother Bien and I'm back in the ball game and you know the name, this is a Cross-Examined. So, ito na po yung aking promise na sisimulan na natin yung episode ng pagtalakay. Hihimay-himayin natin yung tinatawag nating sacred images and idolatry. Na kung saan ito po yung laging pangunahing issue ng dahilan bakit umaalis ang mga kapatid nating Katoliko sa ating simbahan. So, before we start, kailangan muna nating simulan ang ating palatuntunan ng munting dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ineffable Creator, you are proclaimed the true font of light and wisdom, the primal origin raised high beyond all things. Pour forth a ray of your brightness into the darkened places of my mind. Disperse from my soul the twofold darkness into which I was born, sin and ignorance. You make eloquent the tongues of infants, refine my speech, and pour forth upon my lips the goodness of your blessings. Grant me keenness of mind, capacity to remember, skill in learning, subtlety to interpret, and eloquence in speech. May you guide the beginning of my work, direct its progress, and bring it to completion. You who are true God and true man, who live and reign world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ayan. So muli, marami pong salamat. Stay tuned mga kapatid, magandang gagawin nating pagtalakay. So just an heads up. So ganito pong gagawin natin. Hindi natin tatalakayin ng isang episode lang ang sacred images and idolatry. Gusto ko kasing himay-himayin nang sa gayon manamnam natin yung bawat episode na kung saan ihimayin natin Biblia, kasaysayan, reason, logic,
and kung ano-anong pamantayan nang sa gayon mahalukay natin ang totoong issue pagdating sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Kasi kailangan nating alaming mabuti ito dahil ito yung ginagawang putahe ng ating mga kapatid na hindi Katoliko sa ating mga kapatid na Katoliko na tila naghahanap ng aral tungkol sa Biblia. Hindi ko po minamasama ang pagbabasa ng Biblia nino man. Pero ang ganang atin, kailangan maging tapat lang tayo sa ating pinangangaral. Kasi if we are preaching the Word of God, and then why we have different interpretation of the Bible. Diba? So, ngayon ipipresent ko yung mga natutunan ko nitong past almost 17 years. So, hihimay-himayin natin. Hindi po ito exhaustive, but I promise, maiintindihan niyo po yung ating tatalakayin. At if maaari, panoorin nyo ng panoorin, i-rewind ng i-rewind para maintindihan. So una pong tatalakayin natin yung hindi na bago yung tinatawag nilang ang isang non-Catholic kapag nagigipit, sa ribulto ay kumakapit. Kapag sila ay nasasagot mo, ito yung huling hantungan nila, yung tinatawag nating takbuhan, kumbaga. So ngayon, sa experience ko po, sa pag-aaral ng apologetics, meron akong nakuhang mga ganitong kopya. So, kayo as Catholics, kailangan nagbabasa rin kayo ng mga babasahin nila kasi may matututunan kayo doon. Ang isa niyong matututunan, doubt. Kasi yung doubt na yon ang nagturo din sa akin bakit ako nag-aral ng Catholic faith. Minsan tayong mga Katoliko, hanggat hindi tayo nakakante, hindi tayo nag-aaral ng Catholic faith. Gaya ko po, active ako sa simbahan, choir ako, kung naikwento ko, naging sakristan po ako, member po ako ng charismatic. Pero at the end of the day, yung root ng aking doctrinal formation, medyo mahina. Wala po akong pundasyon dun. So meron lang akong personal relationship sa Diyos. Yun po yung pinanghawakan ko, kaya ako nanatiling Catholic kasi hindi naman ho ako nagsisimba lang. Pinakikinggan ko talaga yung kada gospel natin. And then, sa experience ko naman po sa Catholic Church, naging mabuti po ang mga tao sa paligid ko, kaya wala akong grimace, wala akong sama ng loob ko kanino man. Kaya nung nag-doubt ako as Catholic, binigyan ko po ng chance yung mapag-aralan ko mismo ano nga ba talaga yung itinuturo ng simbahang Katolika na kinaaanibang ko. At isa po sa magandang matututunan natin is magiging patas tayo sa pag-aaral. Hindi po ako manghuhusga kasi hindi po natin ugali ang manghusga as Catholics. At never itinuturo ng mga pari sa atin ang manghusga ng ibang pananampalataya. So gaya po nito, tayong mga Katoliko, mapapansin ninyo, masyado tayong malaya pagdating sa ating mga gawain o pagkilos. Kaya mapapansin ninyo, itong mga ibang pangkating panrelihiyon, nagbibigay sila ng mga babasahin para ibigay sa mga Katolikong gustong magsuri. Yan. So gaya po nito, isa-isahin ko ha. Yung once a Catholic, former Catholic, gumawa siya ng libro, lahat ng mga turo ng simbahan pinabubulaanan niya. Pero dahil ang topic natin is images, sabi dito, what about statues? Ang sabi dito, what God prohibits is stated very plainly, yet this divine law is never mentioned in the Catholic Catechism. Period. So, yung nagsulat po nito na former Catholic, period na. So, meaning, he is certain that the Catholic Church didn't teach or inform us about the doctrine of or teachings about the idolatry. Wala daw po ito sa Catechism. Dito. So ngayon, mapapaisip po kayo, kung isinulat niya na hindi itinuturo ito ng simbahan ni doon sa definitive teaching natin na nakasulat, mali po at tayo. Tama? Now, nandito po nang binasa ko, pinagbabawal ng simbahang Katolika ang Diyos-Diyosan. Ngayon, magtitimbang ka. Diba? Magtitimbang ka sino ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi dito, never daw itinuturo ng simbahan na bawal na pwede ang Diyos-Diyosan na sambahin. Pero dito, sa turo mismo ng Santa Iglesia, bawal. So mamaya pag-aaralan natin. Para, again, Jesus is the way, the truth, and the life. Kailangan laging
nasa katotohanan ng ating binagbabasihan. Ito po mga kapatid nating mga saksi. Meron po silang nangangatwiran mula sa kasulatan. And I tell you mga kapatid, ang mga non-Catholics, pinag-aaralan nila, systematic po ito ha, hindi ho ito biro-birong babasahin lang. Sistematiko itong pamamaraan. Papaano ang isang Katoliko mag-uumpisang magbasa, tapos yung basa na yun, magkakaroon ka ng doubt, tapos yung doubt na yun, magkakaroon ka na ng galit, at yung galit na yun ang magbubuo sa'yo para ialis ka sa tunay na simbahan. Okay? So, may danger eh. Ito pa, dating pari. Pero ang balita po namin, itong pari na to ay bumalik din sa Catholic Church bago mamatay. Si Anthony Pezzota. Ang sabi niya dito, God forbids the use of images. Literal. Tama po ba yun? Sasagutin natin maya-maya. God alone is to be worshipped. Wala naman ho tayong problema dun. Kasi alam natin yun. Pero ang tinututulan natin, literal na bawal daw talaga ang imahe. Then, Catholic images are worshipped. Period. Page 209. So, mapapansin po ninyo, ang mga deklarasyon nila na parang certain. So, tignan natin isa-isa. So, ngayon po, umpisahan natin yung topic para medyo masimulan natin. Kasi, first episode pa lang po ito. Baka ang gawin natin 4 episodes to. Images lang. So, una, sa Lumang Tipan, ipinagbabawal ang bawat representasyon ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng kamay ng tao. Alam natin yan. Kahit sinong Kristiyano, alam yan. So sa Deuteronomio 4 verse 15 to 16, ang sabi doon, kaya hindi pinahintulot ng Diyos ang gumawa ng anumang uri ng imahen. Ang gumagawa nito ay nagkakasala ng idolatria o pagsamba sa Diyos-Diyosan. And we as Catholics, we believe what is written in the Bible. And remember, the Catholic Church gave us the Bible. Catholic Church canonizes the Bible. Binasa na yan ng mga church fathers na una pa sa atin. Ibig sabihin, ang Catholic Church nag-i-exist na ng 400 years. Nabasa na po nila yan bago pa mabasa ng mga hindi Katolikong humahawak ngayon ng Biblia. Hindi po bago sa atin ang mga talatang ito. And remember, tayo po ang pinakaunang relihiyon pagdating sa Kristyanismo. Hindi ito sa pagyayabang, pero ang gagawin ho natin, babalikan natin ang kasaysayan, maikukwento natin ang totoong kwento ng ating pananampalataya. So sa Exodus 20 verse 4 to 5, Leviticus 26 verse 1, pare-parehas yung talata na yon. Wala tayong against doon na bawal sumamba sa Diyos-Diyosan. Tama yon. Next. So, ito ang paninindigan natin. Tama ang lahat ng konteksto na ginagamit ng mga non-Catholics sapagkat matatagpo ang lahat yan sa Catholic Bible. Alam niyo po yung ginagamit ko is hindi Catholic Bible ito ha. Ito po ay King James Version na diglot, na may Tagalog. So, para hindi po bias, ginagamit to lahat ng mga non-Catholics. So mahalagang isaalang-alang natin na ang bayan ng Diyos ay siloso. Na ang bayan ng silosong Diyos sa Exodus 34:14 ay napaliligiran ng iba't ibang bansa na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Papasok tayo sa history ha. Kaya ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng larawan sa anumang nasa langit, nasa lupa, ang layunin, kung ang layunin nito ay upang sambahin maliban sa Diyos. Okay? Maliban sa dahilang ito ay pinahihintulot na ang mga paggawa ng imahe ng larawan at ng anumang imahen at larawan. Katunayan nga si Solomon, ayon sa unang hari, ang sabi dito, humihingi siya ng, basahin ko po unang hari 3 verse 5 and 9. Sa gabaon ay nagpakita ang Panginoon kay Salomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. 9.
Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan. Aking makilala ang mabuti at ang masama. Ito po ang hiniling ni Haring Solomon. Yun ay nag-iwan ng magandang halimbawa sa pamamagitan ng pagpapatayo ng templo na pinagawa ni Solomon. Yung ipinagawa pong templo ni Solomon, dahil nakakaunawa siya na galing sa Diyos ng mabuti at masama. Yung templong iyon ay may mga larawan at hindi po imaheng nililoko inukit at mga inukit na larawan mula sa kahoy. Hindi naging makitid ang utak po ni Haring Solomon. At ito po ang nakasulat sa 1 Kings verse 6:23. Ang sabi po dito, sa loob ng dakong kabanal-banalan ay nagpalagay si Haring Solomon ng 2 kirubin. Imahe po ito, 2 imahe ng kirubin, nililok mula sa kahoy ng ulibo. Ang buong dingding ng templo, maging ang dakong kabanal-banalan, maging sa dakong banal ay may ukit na kirubin. Kaya mapapansin nyo sa Catholic Church yung prototype, yung tinatawag na blueprint. Same kung ano yung nasa Bible. So, kung ito ay imahe ng kirubin, punong-puno ng palma at mga bulaklak, etc. So tuloy po tayo dun sa bagamat alam ni Haring Solomon na hindi naninirahan ng Diyos sa anumang nasa lupa na gusali. Ayon sa unang hari 8 verse 27 to 29 and Gawa 48:49, ayon din kay Lucas sa Gawa. Batid din naman na maaaring manahan sa templo ng kanyang banal na pangalan. Okay? So saan po natin makikita yan? Unang hari 9 verse 3. Sinabi sa kanya, ipinagkakaloob ko ang lahat ng hinihiling mo at iyong panalangin. Paging banal ko ang templong ito, lalagi rito ang aking pangalan magpakailanman. Lilingapin ko at mamahalin ang pook na ito habang panahon. Yung Diyos na nagbawal kay Moises na bawal gumawa ng imahe ng Diyos-Diyosan, ulitin ko po bawal gumawa ng Diyos-Diyosan, nag-utos naman si Solomon na mayroong wisdom na makaalam ng mabuti at masama na mula rin naman sa Diyos, gumawa ng templo na punong-puno ng imahe. Hindi naman po para sambahin yun kapalit ng Diyos, kundi mag-angat ng ating ulirat na makalangit. Okay? So pag tayo nakakakita ng anghel, ang heavenly things ang ibinibigay nito, hindi po kasamaan o demonyo o satanas. Magkaiba po yun eh. Okay? So, hindi po magkatulad yung pupunta ka sa bar. Okay? Napupunta ka sa bar at pupunta ka sa Catholic Church. Magkaiba po yun. Pag pumunta ka dun sa place na iyon. And it affects us kung ano yung nakikita ng ating mental, ng ating paningin. Ito ay nagre-reflect sa ating reaction sa ating katawan. Okay? So, makikita po natin, so, pinalilitaw din, by the way, pinalilitaw din nila na ang imahe ng kirubin ang dahilan upang pakawalan ang kanyang katapatan sa tipan. Kasi, dahil nga daw po sa mga imahe, nakipagtipan si Solomon sa mga pagans at nakapangasawa ng paganong asawa doon sa unang hari 11 verse 9 to 13. Nagpagawa. So, mamaya po, sasagutin natin yon. So, kaya kung ipinagbabawal man sa lumang tipan ang anumang representasyon ng Diyos ay sapagkat ang Diyos ay lampas po sa lahat ng maaari nating ilarawan o imahinasyon. Kaya sinasabi sa Biblia, huwag kayong gagawa ng larawan na kapalit ng Diyos. Kasi never in the Old Testament na pwede mo siyang mai-represent because He is God. He is beyond all things. Okay? So, bukod dito, kaugnay ng paniniwala ng mga unang Hudyo, yung mentalidad nila, balik uli tayo doon. Kasi hindi naman mga Pilipinong ang part ng Jerusalem, ng Israel. Sila po ay mga Hudyo. So sa mentalidad ng mga Hudyo, ikamamatay mo kung makikita mo ang Diyos. At na hindi, ang Diyos ay hindi maaaring makita at ang kanyang kalwalhati ang taglay. Yan po ay nakasulat sa unang hari 13 verse 22, Exodo 33:18 to 23. Ngunit, bagamat alam nila sa pantahan nila na hindi pwedeng makita ng harapan ng Diyos, ngunit meron din mga Bible verse na nakita mismo ng mga propeta ng Diyos
Yahweh, yung Diyos ng Israel. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Yung napakaraming saksi na nagpapatunay na ang Diyos sa isang mahiwagang karanasan. Alam ng Diyos na hindi ito posibleng mangyari kung hindi siya mismo ang bababa sa karanasan ng tao. So sa Exodo 24 verse 9 to 11, umakyat sa bundok sina Moises, si Aaron at si Nadab, si Abiu at ang 70 leader ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ayun po ang pagkakasabi. Ayon din sa Bilang 12 verse 5 to 9 at Unang Hari 3 verse 5. And then sa Genesis 32:31, harap-harapan kong nakita ang Diyos at buhay pa rin ako, ang sabi ni Jacob. Nakita niyang harap-harapan ang Diyos. Okay? So sa Genesis 18 verse 1 to 2, nagpakita si Yahweh kay Abraham. Nagpakita daw si Yahweh kay Abraham. 3 lalaking nakatayo, yumukod ng halos side sa lupa, si Abraham. Ano pa po? Kaya sa 2 Corinthians 3 verse 18, kaya ilarawan nawa natin ang luwalhati ng Panginoon ng walang takip na muka at anyuin natin ang kanyang larawan patungo sa matindi pang kalwalhatian sa bisa ng Panginoong Espiritu. Ito ay prototype na hindi pa totally nagre-revealed ang Diyos sa pamamagitan in the person of Jesus Christ. Wala pang perfect image yung Diyos. Pero sa New Testament, sa Colossians 1:15, Jesus Christ is the perfect image of the invisible God. So sa puntong ito makatutulog sa pangunawa kung ilalagay natin sa ating isip ang paniniwala at kaisipan ng mga Hudyo ukol sa di maipaliliwanag na pagkakaiba sa kakapusan ng lumilipas na bagay kung ihambing ang di malirit na walang hanggang kalagayan ng Diyos. So bukod sa hindi nila pinapayagan na basta banggitin ang kanyang pangalan, ayon yan sa 10 utos, bawal banggitin ng walang silbi ang pangalan ng Diyos. Nakaiiskandalo sa kanilang gagawan mo siya ng imahe. So ngayon, naiintindihan natin yung kultura ng mga Hudyo. Kaya pansamantala, pinagbabawalan ang paggawa ng anumang imahe. Pero not totally. Darating po tayo dun sa pag-usad, yung tinatawag nating development ng kasaysayan. So maituturing na kalapastanganan para sa kanila na tapat sa lumang tipan, ang paniwalaan ng Diyos ay magkakatawang tao. Bakit? Kasi ayon sa Isaiah 43 verse 10, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, at upang iyong malaman na magsisampalataya kayo sa akin, at sa inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inanyuan liban sa akin. So kung kayo mga Hudyo at nababasa nyo ito at bibigyan nyo ng isang representasyon sa pamamagitan ng imahe ang Diyos, it is blasphemy. Blasphemous po ito sa mga Hudyo. So hindi po pwedeng magkatawan o magkaroon ng larawan ang Diyos. Idagdag mo pa yung Hosea 11 verse 9, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, sapagkat ako'y Diyos. Ang sabi dito, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Gayon din ang sabi sa Ezekiel 28 verse 2. So mahalaga din nating ugatin o taluntunin kung kanino ipinagkatiwala ang 10 utos. Dapat nating tandaan na si Moises binigyan ng kautusan na naglalaman ng utos na huwag gagawa. Meron nga po akong na panood sa Facebook shinare. Ang sabi doon, pag sinabing wag, yung gumaganon pa, sumisigaw-sigaw pa. Sinabing wag, wag. Gaganon pa. So kayo po, familiar kayo sa mga sound na ganyan. Yung pasigaw-sigaw, yung mga kanilang mangangaral para magulat ang damdamin ng mga nakikinig. Pag sinabing wag, wag daw. Tama naman ho yun. Ang sabi sa Exodo 20, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Ang sabi doon sa Exodo 20, 3-4, ang root word po kasing kukunin nyo doon para hindi kayo nalilito, Diyos-Diyosan, idols. Hindi po sinabing totally imahe. Kasi pag sinabi nating huwag kayong gagawa ng anumang larawan, lalagapak na unang magkakamali dyan ang Diyos. Mamaya i-explain ko po sa inyo. Kasi hindi nila inunawa ang Exodo 23-4. Binasa lang nila ito in the context para banatan ang Catholic Church. At nagkaroon na tayo ng mga biases sa katawan. Yung biases na itong dahilan bakit sa iisang Biblia nagkaroon ng mga
non-Catholics. That is the truth. That is the fact na pwede nating i-check sa kasaysayan. Dahil meron tayong kanya-kanyang isip sa pagbabasa. Nagkaroon tayo ng fragmentation. Doon sa fragmentation na yon, doon sa membership ng isang sekta, nagfragment. Nanganak ng nanganak. Pero ito ang ginagamit, Biblia. Kaya nga si Jesus Christ matalino eh. Hindi niya iniwan Bible, ang iniwan niya simbahan. Nang sa gayon, itong simbahan na to, itong organic community na ito ang magdadala at kayang magpaliwanag ng tama pagdating sa nakasulat. So, tignan natin. So, si Moises mismo ay hindi nakatitiyak na hindi absolute na utos na bawal gumawa ng imahe. Okay? So, buksan natin ang ating Biblia sa Bilang 21 verse 6 to 9. Ang sabi po dito, "And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us." And Moses prayed for the people. And the Lord said to Moses, "Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is beaten, when he looketh upon it, shall live." And Moses made a serpent of brass, and put it on a pole, and came to pass that if a serpent had beaten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Ano po ibig sabihin? Yung Diyos nagpagawa ng serpent of snake sa tikin, na nakikita nyo yan yung sign ng mga ambulance natin sa pagdating sa medicine, yung nakaganong ahas. Yan ay pinagawa mismo ng Diyos ng Israel kay Moises. Kung si Moises naalala niya at pinagalitan niya si Yahweh, kasi Lord, bakit mo ko uutusan sa Exodo 20, sinabihan mo akong bawal. Bakit ngayon sa Exodo 25, pinapagawa mo ko? Simple lang po yun. Catholic mind can answer yung differences and difficulties sa Biblia. Ito pong mahirap, kasi one time meron ako nakausap na pastor. Doon ka na lang tumutok sa Exodo 20. Kasi bawal nga eh. Hindi po ganun ang pagbabasa ng Biblia. Hindi tayo namimili. Kailangan holistic ang approach. That is Catholicism. Kaya po sa pag-aaral ng Biblia, sa Catholic Church mo makikita, ilalatag sa iyo ang lahat. Walang labis, walang kulang. So, kung nagpagawa ang Diyos kay Moises ng ahas na tanso para ang tumingin doon ay gagaling, sino nagpagaling? Yung imahe o ang Diyos? Ang Diyos, syempre. Kasi you cannot question the wisdom of God. How can He gave His grace to the people of God? Paano niya ibibigay yun? Sa pamamagitan ng matter, na kanyang nilikha, ayon sa 89 verse 11, na lahat ng matter na likha dito sa mundo ay kanya. He can freely possess it. He can really freely use it to save His people. Tama? So, tumingin lang sila dun sa krus. Mamaya na yung krus. Tumingin lang sila doon sa imahe ng ahas, gumagaling sila. Ngayon, balikan natin yung kanina, yung sabi, bakit si Haring Solomon, sinamba na yung ahas? Kaya nga pinabasag yun eh. Pinabasag yun. Ayon sa Unang Hari 17 verse 29. Tama po yun. Kasi ito yung rule. Yung paggawa ng imahe ng Diyos is gagawin niyang instrumento sa ikagagaling ng tao. Pero ang Diyos pa rin ang pinagmumulan. Pero, himbis si Solomon na makaalam na mabuti at masama dahil nga nakipamaya na siya sa mga pagans, na-distort na ang kanyang pag-iisip. So, sinamba niya na mismo yung ahas, hindi na ang Diyos. Kaya pinawasak ito ng Diyos sa pamamagitan ng King Hezekiah. That is foul. And wala kang Katolikong makikita sa simbahan na mismong yung rebulto ni Maria, Diyos. Kasi wala akong ganun. Pag tayo nag-iimbento, masama ho yun. Kasi ayon sa
8 utos, huwag kang magpapatotoo ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa. That is mortal sin. Mortal sin will lead you to hell. Mag-ingat. Kasi ang pagbabasa po ng Biblia, hindi basta-basta. Ano? Huwag tayo nag-iimbento. Huwag tayo yung magpapatotoo ng kasinungalingan laban sa ating kapwa. And I tell you, kapag kayo pinapagpatuloy ninyo na ang Catholic Church nagtuturo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, it is a fault. And it is a misrepresentation of other party. So, pananagutan yun sa Diyos. And it will lead you to hell. So, mag-ingat, mga kapatid. Okay, so, ito na nga, no, nung sa bilang 21. So, ang simbolo ng ahas ay naghahayag ng malalim na katotohanan. Ang tagpong ito ay sa lumang tipan na nagpapahiwatig ng higit na mas magandang pangako sa bagong tipan. Ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao, sa pamamagitan nito ay gagabayan ng sangkakristyanuhan sa hiwaga ng kanyang pagiging Diyos at kaugnayan sa Diyos. Ipinakita sa Ebanghelistang si San Juan ang nakaturo ang simbolong ito sa pamamagitan ng tagapagligtas sa bagong tipan sa imahe ni Hesukristo. Paano ko po nasabi yun? Kasi mismo si Jesus Christ, ayon sa John 3, verse 14. By the way, mabanggit ko lang, Sir Rolly Doctolero, ito po yung natin dun sa pinost mo na picture. Ito yung first episode para meron kang maisagot doon sa pinost mong picture na natutuwa sila na nasunog yung Pandacan Church, yung Santo Niño Church, na yung mga ribulto daw natin doon na hindi gumagalaw, hindi daw naligtas yung sarili. And again, hindi tama na nagbabasa ka ng Biblia at ikinatutuwa mo na may napapahamak. Hindi Diyos ang pinananampalatayanan mo noon, mga kapatid. Mag-isip-isip kayo. Anong Biblia binabasa ninyo? Kasi if you are reading the Bible, the Lord we have is full of compassion and humility. Walang matinong nagpapakilalang Kristiyano ang dudukha at mga away pa sa gitna ng kanyang kadapaan at nagbabasa pa kayo ng Biblia. Mag-isip, manalangin. Hindi Diyos-Diyosan ang mga iyon. Kaya yun nasunog, dahil ribulto yun. Hindi yun gumagalaw, kaya yun masusunog talaga dun. At never Diyos yun. Never, never. Okay. So sa John 3:14, at kung paanong itinaas ni Moses ang ilang sa ahas, Jesus is quoting Numbers 21. 15, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Pag tumingin ka sa ahas, magkakaroon ka ng kaligtasan, gagaling yung sugat. Pero when you are looking to Jesus Christ through His crucified body, you will have eternal life with faith. You will be having an eternal life. 16, sapagkat gayon na lamang pagsinta ng Diyos, sinugo niya ang kanyang anak. Snake represents sin, but Jesus Christ bore it to His shoulder. Ano ang ginawa niya? He is the sacrificial lamb, kabayaran dun sa kasalanan ng sanlibutan. Fulfilled yun sa Holy Cross. Kaya yung nakikita po natin na nasa gitna ng simbahan, na krus, hindi po yun inimbento ng mga pari at ng Santo Papa. It is Jesus Christ Himself na sabi niya, tititigan niyo ako. Darating yung time na tititigan niyo ako at sasampalataya kayo sa akin. Kaya pag ang isang Katoliko lumuluhod sa simbahan at nakatingin ka sa altar, ibinibigay sa iyo yung past na nangyari to present. Ipinagkakaloob sa iyo ngayon na magkaroon ka ng yung tinatawag nating anamnesis, na magkaroon ka ng pangitain na nandoon ka nung nangyaring ipinako si Jesus Christ na para sa iyo ang ginawa niya. Kaya nga sa Holy Mass yung word na anamnesis na first time lang ginamit sa New Testament. Yung pagbabalik kung saan nangyari yun. Try to imagine minsan mga Catholic brothers, pag kayo nakaluhod, try to fix your faith and eyes na bumabalik ka doon sa si Kristo nakabayubay sa krus at para sa iyo ang ginawa niya, para sa even non-Catholics, para sa ating lahat yun. Yun yung katibayan na fulfill yun ni Jesus Christ ayon sa Numbers 21 verse 8 to 9. How beautiful it is. Di po ba? Masarap ma-in love kung yung iyong minamahal ay iyong unti-unting nakikilala. Ganon din po sa pananampalataya. Okay, so
sa John 3:14, at kung paano itinaas ni Moses, nabasa na rin natin sa John 8:27-28, hindi nila maunawaan na siya nagsasalita tungkol sa Ama, kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, referring to the crucifixion, ako nga, I am God, sabi ni Jesus Christ. Exodus 3 verse 14-15, I am who I am, Jesus Christ is God, claiming His divinity. Hebrews 1:13, palibhas ay siya'y sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan sa kanyang pagka-Diyos. Jesus Christ is equal to His Father through His divinity and substance. Okay, kaya ang pinakamalubhang suliranin ng mga ayaw gumamit ng imahen o larawan ay pagsalungat sa bagong pagbubunyag ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao, na pwede nang gawan ng imahe ang Diyos mismo. Kasi yung Diyos na hindi nakikita, visible na ngayon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang pagkakatawang tao ng Diyos ay sapat sapagkat ipinanganak ni Maria ang Panginoong Hesus. Malinaw na pinayagan na ng Diyos ang paggamit ng material na representasyon na nakikibahagi rin naman sa kabanalan ng kanyang sinasagisag. Kaya nga sa pagpapakilala ni Jesus na anak siya ng Diyos mula sa Diyos, ipinahihiwatig niya, he is claiming the equality of to his Father. John 10:30-33, ako at ang Ama ay iisa. Patapos na po tayo. Kaugnay nito, mapupunta na sa nakaraang teksto ang nabanggit ding ebanghelyo at maging sa ibang Biblia na hayagan na ang pagpapakilala ukol sa Diyos. So, sa madaling salita, sa makatuwid, hindi absoluto or absolute ang utos ng Diyos na nagbabawal gumawa ng imahe. Hindi rin ito totoo na hindi pinahihintulot ng Diyos ang paggawa ng kung anumang imahe na makatutulong sa iyo para ang iyong imahinasyon at ang iyong presensya, ang iyong pag-iisip, ang iyong puso is mas mailapit sa Diyos. Hindi po bawal yun. It is a visual aid. Kaya hindi ito kailanman mangangahulugan ng pagkakasalang idolatria. Kaya ang padalos-dalos na tuligsang ito ng mga di-katoliko ay isa na namang palatandaan na talagang hindi masyado nilang napag-aaralan kung ano yung nakasulat. Talaga lang pong pipili lang sila ng mga Bible verses. And then, ang sa akin po, ang pagkakaintindi ko dyan, give them the benefit of the doubt. Kasi, non-Catholic sila eh. It is normal na hindi talaga nila mauunawaan pansamantala yung ating turo. Kaya pero tayong platform na ganito to explain what the church really teaches. So, tapos na po tayo sa first episode. Pero medyo tsaga-tsaga pa, bigyan nyo pa ako ng 5 to 7 minutes. Bibigyan ko kayo ng mga kaunting pagkakaunawa. Una po, i-quote ko yung itong The Catholic Church Has the Answer ni Brother Dwayne Cartujano, isang layman na nagpapakadalubhasa po sa mga original languages. Ito po yung explanation niya sa Exodus 20 verse 4. Sabi dito, sa original text of Hebrew, we can read, kapag binabasa po ng non-Catholic yung word na idols, yung Diyos-Diyosan, hindi po automatically imahe. Kasi pag sinabi mong imahe, pwede mo siyang i-bracket ng dalawa. Imahe na Diyos-Diyosan, imahe na banal, na pinapayagan ng Diyos. So, kapag ang imahe mo ay Diyos-Diyosan, ang tawag po doon sa Hebrew is pesel. Pero kapag ang imahe na makalangit is miklaat, yun po yung tamang meaning. So, ang tanong, ano yung ipinagbabawal sa Exodus 20 verse 4? Pesel o miklaat? Ang pinagbabawal po doon, imaheng pesel. Imaheng pesel na Diyos-Diyosan na kapalit ng Diyos. Pero kung gagawa ka ng imahe ng mga saints, ng mga bagay na makakatulong sa iyo sa visual aids, makapagsamba sa Diyos, na makalangit na ambience, ang tawag po doon is images na miklaat. Pwede po yun sa Biblia. And the Catholic Church doesn't violate any of the rule. Ang ganda po, di ba, na nag-aaral. Kaya yung mga Katolikong puro ML, yung mga Katolikong puro nakatambay, mag-aral tayo. Sa dami natin sa Pilipinas, we are almost 100 million, 90 million yata Katoliko eh. Kung 90 million marunong lahat ng Katoliko, ang ganda ng Pilipinas, mga kapatid. Ang ganda. So, ang linaw po ng pagkakapaliwanag dito. Pag sinabing pesel, yan po ay imahe ng idols. Pag miklaat, imahe ng mga banal. Imahe na pwedeng payagan sa loob ng simbahan. Ngayon, itong mga kapatid nating mga saksi, meron po silang tinatawag na aid
to Bible understanding. Ito po yung maganda sa apologetics eh. You are studying ng mga literature nitong mga nagpapakilalang Kristiyano. Ito po yung paliwanag nila tungkol sa idolatry. Babasahin ko na lang po, no? Sa page 808. Ang sabi po dito, not all images are idols. Let me quote sa page 808. God's law to form images, Exodus 20 verse 4 and 5, did not rule out the making of all representations and statues. These representations, however, were not idols for worship. Timbangin ho ninyo. Timbangin, suriin. Itong kanilang parang encyclopedia ang kapal-kapal, not all images are idols. Di sinagot mo na rin yung argumento mo dito. Yung argumento mo dito, ang paggawa ng imahen ay Diyos-Diyosan. Hindi daw nagpagawa ang Diyos ng anumang imahe para sa pwedeng pagsamba. Dito sa kanila sa page 179. Ngayon, kanina po ako maniniwala. Dito. See? Kaya po maganda ang nag-aaral. Huwag matakot ang Katoliko harapin pag-usapan ng pananampalataya because our faith is based historically, biblically, and reasonable, logical. Hindi po ito inimbento. Kaya nga po, mula bata hanggang matanda, pinakamatalino, pinakagwapo, na gaya ko, baka ma-censor tayo. Maiintindihan ang pananampalataya natin. Hindi po mahirap intindihin yun. Ito pa po, ang sabi dito sa Basic Christianity, John Stott, forward pa ni Rick Warren, na isa ring pastor. Ang sabi po dito, si John Stott is known worldwide as a preacher, evangelist, and communicator of Scripture. So, kilala siya. Ano po sabi niya sa pagbabawal ng imahe? Although this commandment does not forbid the use of all external forms in worship, it implies that they are useless unless there is inward reality as well. So, may punto. hindi bumabangga sa pananampalataya natin. Tama yung explanation niya. Ano sabi niya? Hindi naman lahat ng external forms ng imahe bawal. Pero sana it implies that they are useless. They are useless unless there is inward reality. Kaya nga ang isang Katoliko kapag nakaluhod, hindi niya naman talaga totally niluluhuran yung tinatawag nating imahe. Lumuluhod siya doon sa nire-represent. Pero yung luhod na yun, may dalawang meaning. Kaya po minsan, nagkakaroon tayo ng discrepancy nagkakausap tayo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kasi sa mga non-Catholics, kapag lumuhod ka, automatic sumasamba ka na. Hindi po ganun yun. Bigyan ko kayong halimbawa, yung word na worship. Gaya po ng ipinaliwanag ni Bro Ray, one of the legend of CFD National. Sabi po dito sa Daniel 2 verse 46. Ulitin ko po pag sinabing worship, sarado ang isip nila na ay sinasamba mo ang Diyos. Ngayon gamitin natin yung mismong Biblia ng King James Version na majority, ito po yung ginagamit nila. Okay? So sa Daniel 2 verse 46, ito po ang nakalagay dito. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel. Sinamba ni Haring Nebuchadnezzar si Daniel na propeta ng Diyos. Wala po kayong mababasa dito na pinagalitan ni Daniel o wag mo kong sasambahin. Ang ginamit ng mga Protestant, worship ang nakalagay po dito. So sila nagpapatunay na ang worship ay hindi sarado sa word na pagsamba. Kaya nga po, sa Catholic words, malawak. Kapag sinabi nating worship, yung root word nitong Old English na we worship. Pag sinasamba mo ang Diyos, ang tawag po namin dyan is latria, adoration. Kapag kami naman po ay rumirespeto sa mga
tao ng Diyos, mga banal. Ang tawag po namin dyan ay veneration, veneratio. Pagrespeto at paggalang, hindi po masama iyon. Kung si Jose Rizal nga sa Luneta, 24 oras may 2 gwardya eh. Ba't hindi ko nila inaaway ang gobyerno ng Pilipinas na tinuturuan tayong sambahin ng rebulto? That is only to give way a respect to Jose Rizal, to Dr. Jose Rizal. Ganon din po sa simbahan. One time po dito sa may Tandang Sora High School, sabi nung estudyante, "Sir, paano nyo po nalaman na yan po ang perfect na mukha ni Jesus Christ?" Sabi ko, "Sige, bago ko sagutin yun, may tatanong ako sa'yo." Sabi ko, "Saan kayo nagpa-flag ceremony?" Sabi niya, "Diyan po sa baba." Okay. Pag nagpa-flag ceremony ka ako kayo, saan kayo maharap? Ay, diyan po sa flag. Sabi ko, "Bakit?" Kasi po yan yung nagre-represent sa Pilipinas. Okay. So pag kayo ay lulupang hinirang, nire-represent yung Pilipinas, pero wala akong makikita mga dagat na nakikita dyan. Sabi niya, "Opo, tama po kayo." Ganon din sa Catholics. Yung nakikita mong imahe, not specifically to represent the exact face, but what is the important is yung meron tayong representasyon na meron tayong visible na nakikita. At hindi bawal yun. Okay? We are embodied spirit. Hindi pinagbabawal ng Diyos sa ang ating mga senses ay masatisfy. That is not against the law. So, gaya yung nasunog yung NCC Mall sa Davao, if I'm not mistaken. Yung nanay, hinahanap niya yung kanyang anak, tapos may nakitang isang bangkay na may hawak ng susi. Nung inangat ng investigador yung susi, nasabi niya, "Anak ko yan." Tanong, sino po yung sinasabi niyang anak? Yung bangkay o yung susi? Malamang yung anak, yung tao. Pero nung nakita niya yung susi, na syempre yun po yung laging gamit ng anak at natatandaan ng nanay, kinonfirm niya na yun ang kanyang anak. It doesn't necessarily reply. Alam ko hindi aaminin to ng alam ko pares tayo ng isip, mga non-Catholics, na hindi po yun yung anak. Ito lang yung nagre-represent dun sa anak. Okay? Gaya ng tatay mo, mahilig sa kape, pag nakikita mo yung baso, naalala mo tatay mo. Pero hindi po yung baso yung tatay mo. Minsan po gamitin natin yung ating common sense. Kasi ito yung nawawala pag tayo basa ng Biblia, tapos meron tayong sariling biases sa katawan. So, balik po tayo dito sa convert, born fundamentalist, born again Catholic. Ito pong sabi niya, na-observe niya. When an evangelical discusses his personal Bible reading or meditation prayer time, he uses the word devotion. Pag Katoliko naman ang gumagamit ng word devotion, ang ginagamit natin dyan is rosary. May devotion ako ng rosary, meron akong devotion kay Maria. So, sa mga non-Catholics, Bible sa kanilang devotion, tas sa'yo, rosary, idolatry ang kalalabasan mo. So, when Catholic discusses prayer rather than devotion, ang prayer naman is pagsamba sa mga evangelicals, sa mga non-Catholics, sa mga Protestants. Automatic pag prayer is pagsamba. Ngayon, pag nananalangin ako kay Maria sa mga saints, ay, masamba ka sa Diyos-Diyosan. Ang Catholic po, pag sinabing worship, this is the Holy Mass. Hindi po yung Bible reading lang. It is the Holy Mass included of having the Word of God and the bread of the Holy Eucharist. So, kaya nagkakaroon tayo ng miscommunication. Kaya yan pong isang dahilan bakit sa pagbabasa ng Biblia na tila lumalabas na ang Catholics above the Word of God. Pero hindi po. Ito pa po, alleged discrepancies of the Bible ni John W. Haley sa Exodus 20 verse 4 to 5. Ang sabi po nyo dito, "Further, the cherubim were not graven images, but were of a beaten work, as Murphy says, formed by hammer or malleable gold." Ang sabi dito, "The cherubim is a representative of creation in its highest grade, an ideal creature. The vital powers communicated to the most elevated existences in the visible creation are collected and individualized in it. So making of the cherubim, nor the other cases of sculpture or image making was a violation of the second, is not a violation of the second commandment.
The idolatrous purposes at which the prohibition is aimed was wanting in all of the foregoing instances. Kung gagawin mo lang siyang pamalit sa Diyos, yun ang bawal kung gagawa ka talaga ng imahe. Yun. Balikan ko yung Catechism of the Catholic Church. Ito po sa paragraph 2, ayan po, makikita ninyo sa page 551, nandito yung 10 Commandments. Sabi doon sa isang book na binasa natin, wala raw. Ito So, sino nagsasabi ng katotohanan? So, sabi po dito, you shall have no other gods before me. Nasa Catechism. Ang sabi po dito, bawal ang superstition. Yung mga nagbabasa-basa dyan ng horoscope, masama po yan. Hindi po turo ng simbahan yan. Inilalapit mo lamang sa sapi ang iyong sarili. Ang pagbabasa po ng mga paggagawa ng mga superstitious belief, palm reading, and pagbabasa ng mga horoscope, binubuksan natin ang ating portal para tayo ay masapian. Idolatry. Ano po yung mga idolatry? Pag-iinom, kahalayan, pagsusugal. Kapag lahat ng oras mo ay tumitimo doon hindi sa pagsamba sa Diyos, that is idolatry. Hindi lang po imahe ang idolatry. Ano pa? Divination and magic. Bawal po yan. Irreligion, atheism, agnosticism. Yan po yung mga nakalagay sa catechism. Ang linaw-linaw. Hindi po inimbento lang yan. Nandiyan dyan. At lastly, dito po sa The Way, sa Galatians 3 verse 1. Sabi dito ni Paul, O foolish Galatians, what magicians has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ibig sabihin, nung nangangaral si Paul, meron na siyang drawing ni Jesus Christ na naka-crucified, yung crucifixion niya, habang kinakatekize niya, dahil wala pa pong Biblia noon, wala pa pong New Testament canon. So, in the future, ipaliliwanag ko yan. Medyo hiningal ako, kasi minamadali ko na, magpi 15 minutes na. Pero I hope, mapanood po ninyo ng buo, nang sa gayon, ma-exhaust natin. Paunti-unti, first episode pa lang to, Exodus 3 to 4 pa lang yung ating tinapik. Ang ganda po, di ba? So, muli, maraming pong salamat at huwag po kayong magsasawang i-share ang mabuting balita. Ang huli pong pagtingin ko is 608 na po ang ating subscribers. And, paano ba? Salamat. Maraming salamat. And, minsan pinanghihinaan po ako ng loob kasi nakakapagod. Pero may mga taong nandiyan dyan palagi para tayo palakasin. And salamat po sa inspirasyon sa mga taong nandiyan dyan palagi para ipagpatuloy natin ang ating laban. At mag-ingat po dahil dumadami ang kaso ng cases sa COVID-19. So kailangan po mag-ingat. At muli po maraming salamat. So pasasalamatan ko na lang sa yung mga babatiin, hindi ko po nakuha yung listahan. Doon ko na lang sa fast track babatiin yung mga tao. Pero most especially, maraming salamat sa philosophy teacher namin, Prof. si Reverend Father Fran Villegas na nakita nyo kanina sa intro. Maliit pero terrible sa katalinuhan. Tomasino. Muli, saludo po ang pamunuan ng CFD sa inyo. God bless palagi. Mag-ingat po, Father. And sa CFD co-operators na napaka-active. Halos yung grupo po ng zombies, mamaya i-greet ko na lang yung buo. Pasensya na hindi ko nakuha yung listahan. Nalista ko na po yun. At yung mga sa mga bagong subscribers. And muli, maraming pong salamat sa pagtutok ninyo sa Cross-Examined. Exposing lies and falsehood where evidence and facts matters. This is Cross-Examined. God bless Philippines. Mag-ingat po. Smile palagi. Huwag makalimutang magmahal at manampalataya kung paano sabihin natin mas malaki ang ating Diyos sa ating mga problema. Before we end, iwanan ko po sa inyo ang The Way para paragraph 1. Don't let your life be sterile.
Be useful. Blaze a trail. Shine forth with the light of your faith and of your love. With your apostolic life, wipe out the slimy and filthy mark left by the impure sowers of hatred, and light up all the ways of the earth with the fire of Christ that you carry in your heart. Viva! Viva! Pro Deo et Ecclesia, mabuhay po ang lahat. Muli, maraming pong salamat. God bless.